Mapagpalang araw po kabayan. Welcome po sa aking YouTube channel na Kalbo TV. Ang topic po natin ngayong araw ay repair tip. Tungkol po ito sa washing machine na may ground kapag ka po hinahawakan ng tubig dito sa loob ng washing machine. Yan po ang ating alamin pagkatapos nitong intro. Welcome back po kabayan. Ito po, binakabaklas na po natin. Ayan, kitang-kita na po natin agad kung bakit nagkaka-ground po yung ating washing machine. Ayan, kung makikita niyo po itong mga marka na yan, yan, yung mga marka sa gilid na yan, na kulay itim, yan po yung talsik ng tubig. Okay? Kapag ka po ganyan ang ilalim ng inyong washing, ang dahilan po niyan ay yung granahe. May leak na po yun. Pero ito, bago na po kasi ito, well, yung luma po nandun sa may-ari. Kinuha po at bibigay sa pero ito po yung dahilan. Yan po pag may leak na dito sa pinaka ilalim na yan, pagka po yan kasi umiikot, may tumatagas na po dyan na tubig. Yan po yung nagiging dahilan kung bakit po tumatalsik dito sa gilid. At pagka maraming tubig po dyan at natatalsikan po itong ating motor, ayun po, yun po ang nagiging dahilan kung bakit nagkaka-ground ng ating washing machine. Okay? Kaya po, pagka may ground po ang inyong ipa-repair nyo po agad. Bakit po? Kasi po, pagka tumagal po, itong pinaka-motor po niyan, pwede pong masira. Kapag lagi po yung nababasa, masusunog po itong motor ninyo. Okay? O dun sa magbibigay lang po ako ng tip dun sa kapwa kong nagre-repair. Ito po kung makikita niyo itong tornilyo na to. Kung may magpapagawa po sa inyo na ito lang ang papalitan. Ingat po kayo sa pagtatanggal nito. Yung pinaka-tornilyo na yan. Kapag ka po ito ay sobrang higpit at hindi nyo po talaga matatanggal ng kahit anong bagay, ng kahit anong pamihit, kausapin nyo pong maigi yung nagpapagawa. Kasi po, kapag ka po yung pinaka-LC ay sinira ninyo, ito na sinira nyo po itong pinaka-LC, niwasak nyo po dito para lang matanggal po itong pinaka-tornilyo. Dapat po, makipag-usap muna po kayo ng maayos sa may-ari. Kung gusto niya talagang ipagawa. At sabihin niyo, ang choice niyo lang po na mapalitang itong granahe ay sirain yung pinaka nasa ibabaw nito, yung LC. Kasi po, at hindi kayo nakipag-usap na maayos sa may-ari, magkakaproblema po kayo doon. Baka po kayo ay pag-abonuhin at pagbayarin pa doon sa nasira po na LC. Ito po ay, ang bago po kasi nito ay mahal talaga. Nasa 1 to ano. Pero pagka second hand po, mga nasa 500 po, pababa. Kaya yun po ang lagi nyo pong gagawin. Bago nyo po tanggalin o sirain yung bagay na yun, makipag-usap po kayo na maayos sa may-ari. Kasi pag hindi po kayo nakipag-usap doon, sigurado po, imbis na kayo ay kumita, magbabayad pa po kayo sa may-ari. Okay? Yan po ang tip ko sa inyo kasi maaaring magkaroon kayo maka-encounter kayo ng manggagawa na gustong makalibre o makatipid ng gusto sa kanyang pinagagawa. Okay? Kaya dapat po, wag po natin makakalimutan na makipag-usap muna bago natin kalikutin ang kanilang pinagagawa.
Okay, mga kapwa ko manggagawa. Kasi talagang mahirap po lalo na kung mahal yung piyesa, sabihin niya ganun-ganyan. Para maiwasan niyo po yun, makipag-usap muna kayo. Kasi ito po yung sinasabi ko talaga. Madali pong magpalit nito. Pero mahirap pong magbaklas nito, lalo na kung hindi pa nagagawa yung washing ng ilang taon. Kung ito ay umabot na ng 5 taon at ito po ay hindi na nagagalaw, napakahirap pong tanggalin yan para mga ka-repairman. Okay? Mga kababayan. Kaya yun po, makipag-usap po bago po nyo kalikutin ang kanilang ginagawa. Okay, papakita ko po sa inyo kung paano po ito ikabit dito po sa kanyang housing. Dito sa washing ng housing. Madali lang po ibalik to, kaso kailangan lang po ah, talagang ilapat niyo po ng gusto tong goma. Kasi pagka hindi nakalapat ng gusto tong goma dito, magkakaroon po yan ng leak. Okay, kabayan? O, mga ka-repairman, huwag niyo pong kalimutan yung aking pong sinabi. Okay? Ibabalik po na natin to para mamaya makapita ko sa inyo na testing natin na ayos na. Okay? Ito, panoorin niyo po. Ayan, naibalik na po natin sa dati po itong ating gear dito sa ating washing machine. Ayan, 4 na tornilyo lang naman po yan. Kaya madali lang po itong ibalik. Yun lang po, dapat siguraduhin niyo po itong nakalapat dito sa kanyang housing para hindi po magkalik at hindi kayo magpaulit-ulit na gawa. Babalik naman po natin siya dito sa pinaka ilalim ng washing machine. Tapos, testingin po natin. Ganun lang po siya kadali. Tandaan po, bago po kalikutin ang inyong ginagawa, makipag-usap muna po sa may-ari kung ano po yung mga dapat palitan o magiging ano ng inyong paggawa. Okay? Kasi mahirap na. Baka imbis na kayo kumita, kayo po ay mag-abono pa. Okay? Yan po, ibabalik po na natin po yan dito sa kanyang housing. Ayan po, okay na po. Naibalik na po natin siya sa dati. Ngayon po ay testingin na natin kung okay na po yung ating pagkakakabit ng granahe. Okay? Testingin po natin yan. Nakasaksak na po yan. Isi-switch ko na po. Ayan, kabaya. Okay na po. Talagang ang ikot po ay pulido. Maayos po yung pagkakakabit. Lagi lang po tatandaan, yung pump dapat po ay hindi masikip. Kasi kung masikip po yan, sobrang sikip, mabilis po masisira yung granahe na ating kinabit. Okay? Yan po, kung papansin ninyo, na yung kanyang motor po ay may marka na ng kalawang. Talagang kinalawang na po. Pero, gumagana pa rin po siya. Pero, kung yan po ay laging mababasa at hindi agad pinalitan po, masisira po yung motor na yan. Yung motor po, mahal po yan. Na pagka sa mga tindahan lang po kayo bumili ng washing machine, 1-2 po yan. So, 1-2, 1-3, 1-4, yun po ang presyo niya. Kaya dapat po, kung may leak na po yung inyong granahe, papalitan nyo na po nang hindi kayo magastosan ng malaki. Okay, kabayan? Sana po ay meron kang natutunan dito sa aking ginawang video. At kung di ka pa po nakasubscribe sa akin, paki-like, subscribe at pakipindot naman po ang notification bell dyan sa aking YouTube channel.
para lagi kang updated sa mga gagawin ko pong video. Maraming salamat, kabayan.